Magandang araw sa inyo mga kabayan. Ngayon naman ay pakikitaan ko kayo ng simpleng luto lang ng mixed seafood ginataan. Ako marami na rin naipakitang ganito. Ay siyempre yung mga hindi pa nakakapanood ay di are. Tsaka dito natin niluluto sa ating karikit na kubo ni Sir Boyet mga kabayan. Yun na, umpisahan na natin. Tatlo lang naman hong klase ng lamang dagat ang ating igagatan dito. Ay di mga katanglaang na malilinggit, mga nasugpo ang laki. Saka yung mismong hipo, yung sugpo kung tawagay na suwahe, nasugpo din ang laki. Saka karikit na taho, mga kabayan. Kaya, siyempre, bigyan na tayo ng karikit na mantika, tayo magsasangkot siya na. Yan. Mga 2 kutsara. Yan. Siyempre, itong ating ginataan laging mas masarap yan pagka marami-raming luya. Kaya itong una nating sasangkutsahin. Oh, bango ng amoy ng luya. Susunod na natin itong ating bawang. Tapos, sasama na natin itong ating sibuyas. Siyama-siyama na yan. Siyama-siyama. Pre, kailangan lagyan natin ito ng paminta. Mga 1 kutsaritang paminta mga kabayan. Tapos, syempre, meron tayong mga sili dito. Yan. Yan, mga kabayan. Saka itong 2 pirasong siling haba. At medyo may kamahalan ngayon, mga kabayan. Ako, siling haba. Mahal-mahal ngayon. At ito, syempre, ang gagamitin nating gata. Ayan. Itong ating paboritong Coco Mama fresh gata. Ang katumbas na re ay mga yan. Yan ang katumbas. Bikenemen, Coco Mama. Alagay na agad natin ito dito. Kaya paborito kong gamitin itong gatang ito dahil ito'y na, kahit hilaw pa lamang, amoy latik na. Amoy naglalatik na. Siyempre, pampatingkad ng tamis ng ating gata, ay dilalagyan natin mga 1 kutsaritang brown sugar na putlain. Brown sugar na putlain. Nahulog sa hagdan na mutlain. At itong paasiman na din muna bago mapalagay ang gulay. Ngayon, ating lalagyan na ho ng suka. Lalagyan na ho natin ng red cane vinegar. Itong ating ginagamit na pasi, paborito ko suka ng Mamasitas. Mamasitas cane vinegar. Lagyan natin ng mga 3 kutsara. Huwag mo na haluin. Nilalok na natin mga kabayan ng ating sitaw. Puro atin, siyempre. Atin At itong talong, ilalok na rin natin ang talong. Yun, malinis ang aking kamay, mga kabayan. Para meron tayong extenders. Ayan. Paangangin muna natin yan at di babalikan natin, mga kabayan. Ngayon, di halu-haluin muna natin. Siyempre, napaangang na natin yung suka. Saka itong ating mga gulay. Siyempre, para balanse ang lambot. Halu-haluin lang natin dito. Wala ako ngayong luyang dilaw, kaya puting-puti itong ating ginatang ito. Paangangin pa rin natin at palalambot-lambutin yung ating mga sinahog na gulay na yan. Rin naman kung tutusin, pag nagluluto ng ganitong mixed seafood ginataan, misaya ko hindi na rin naglalahok nitong mga sitaw at talong. Lalo pagka kumpleto yung klase ng ng seafood na ating gagamit. Ito yung ating hipo na pinasingawan na natin.
Ating ilalahok dito yung pinakasabaw muna. Ayan. Ito lang yung pinagsabawan ng hipo ng ating inilalahok. Hindi natin nilalahok yung pinagsabawan ng tahong. Nako, matatalo ang kabuoang lasa nitong ating ano. Tsaka syempre, may kaibang lasa din ho yung tahong. Yun naman mga alimasag, wala naman masyadong nagiging sabaw. Para kalimitan ay hipon lamang yung maraming katas pag ating pinasisingawan. Kaligit na oras pa at pagka lumambot-lambot na itong mga talong natin, sasahog na natin yung ating mga seafood dito. Una na yung katang. Edi are, may inilambot na yung ating sitaw at yung ating talong. May lalambot pa rin ito habang nilalahok natin yung ating seafood. Edi, sasama na natin itong ating alimasag. At itong tinatawag na alimasag na sugpo. Nasugpo ang laki. Yun na. Yun na. Pag naipaglalagay na natin lahat yung ating mga lamang dagat na yan, yung ating seafood na yan, saka natin kukumpletuhin ang lasa dahil may karikit na mga alat. Lalo ang tahong may angking alat. May kanyang alat na yon, kaya aalalayan muna natin. Sahog na natin ngayon ang ating hipon. Ayan. Marami pa rin makakalantak na rin kahit hindi kompleto yung ating mga seafood na ginamit. Marami-rami naman ang hipon. Ipagtiyagaan ng hipon, walang-wala eh. Tsatsaga ng hipon. Ilalahok naman natin ngayon mga kabayan itong ating tahong. Yan. Minsan mas maganda hong bilhin itong mga ganitong medyo maliliit laan na tahong kaysa malalaki, mahal na mamahal. Minsan naman ganyan din lang kalalaki ang laman. Laki-laki laan ng balat. Kaya ito binibili ko. Magkano bili ko? Ang kilo ay 100 lamang. Pag yung malalaki ay 140. Hindi ka na. Hindi ka pa madidismaya. Siyempre, kahit tatlong uri ng seafood ang ginamit natin, marami-rami naman ang ating mga nilalagay. Na-infuse ang lasa diyan. Ito, sabaw na ito, hindi natin nilalahok na kaya kinakamay natin. Mga simple yan. Mga luto ito ay kasi simple lang. Kayang-kaya niyong gawin. Hahanap tayo ng Coco Mama. Baka meron pa. Akalain mo yun mga kabahay. Pag sinuswerte ka nga naman, meron pa rin nga nakakatago doon sa akin pandrering. Coco Mama Press Gatabi Keneme. Lalagay ko ng lahat taray para swabe-swabe. Sarap. Yun. Woohoo! Kaya nakagamit na dito ng Coco Mama. Matagal-tagal na ho akong nagamit dito. Sana na may mapansin na. Natin ng red cane vinegar. Siyempre, para medyo mas matibay ito pag may natira, hindi basta mapapanis. At ito, dahil sa nilagay nating niyog, medyo tumabang siya sa alat, dadagdagan natin. Total mga 2 kutsara lang. Yun. Syama-syama na yan mamaya pag hinalo. Isang halo na lang mga kabayan at luto na yung ating seafood ginataan. At yan mga kabayan, ang na yung suka ating hahaluin. Isang balintong na lang are. Isang tumbling na lang, luto na. Pwede na natin patayin ang apoy. Ayos. Yan mga kabayan, di baga, ihahaplas na natin din sa pagnalantakan itong ating mixed seafood ginataan. 3 klase lang ng seafood, hipon, limasag na sugpaw, ang lakay, at tahong. Napakasarap. Paborito ko yung tahong. Sarap. Dali na natin din sa hapag. Nalantakan, naghihintay ng aking prinsesa, si Kabayan Prite.
Yun, anak ko. Kaya lang taka. May kanan. Kaya nga sarap dito.